Magandang umaga po sa inyong lahat. Last week po, kung matatandaan natin, ay nagkaroon po tayo ng series break, pansamantalayan nating inihinto yung ating mga serye tungkol sa talinhaga para bigyang daan po yung ating pagdiriwang ng araw ng mga tatay. Ngayong linggo po, ngayong araw ay balik po tayo sa ating serye tungkol sa mga talinhaga. At gusto ko pong malaman ninyo na ito na yung huling mensahe na maririnig natin tungkol sa mga talinhaga ni Jesus for this series. And next week po ay dadako na tayo sa susunod nating serye tungkol naman sa mga himala ni Jesus. And since this is the last message about the parables, our hope and our prayer is that nananatili po sa atin yung mga katotohanan na narinig natin tungkol dun sa mga talinhaga na yun. Hindi lamang natin basta narinig noong araw na yon at pagkatapos ng mga sumunod na linggo ay kinalimutan na lamang na parang hindi narinig. At sa kung paano pong naging napaka-interesting ng mga naunang talinhaga, ang tatalakayin po natin ngayon ay isa ring kwento ni Jesus. Isang talinhaga na kung babasahin natin sa una ay parang napakasimple lamang, pero naglalaman naman ng napakayaman ng mga katotohanan. Basahin po natin yung Lucas 13, verse 6 to 9. Lucas 13, verse 6 to 9. Ito po ang talinhaga ng puno ng igos. Lucas 13, verse 6 to 9. Sige, kung nandun na po kayo. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lamang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Upang mas maunawaan po natin yung talinhaga na binabasa natin ngayon at yung layunin po nito, mahalaga po na balikan natin yung mga naunang verses sa chapter 13 sa Lucas bago banggitin ni Jesus ang talinhaga tungkol sa puno ng igos. Mapapansin po na ang paksa ni Jesus sa mga naunang talata ay tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi po sa verse 3 at verse 5, pareho po yung laman nila, sabi po doon, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Hindi po kaya may kinalaman itong talinhagang ito para pagtibayin ng isang katotohanan na inaturo ni Jesus doon sa mga naunang verse? Most likely po hindi naman po basta-basta tatalon si Jesus ng topic or mag-change topic from this topic to another randomly. Hindi man titrip si Jesus, kaya most likely ay may kinalaman ang talinhaga tungkol sa pagsisisi o repentance. Kaya nga po ang phrase na ginamit sa pagsisimula ng talinhaga sa verse 6 ay ganito. Sabi po, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Sinabi pa. Ibig sabihin po, idinagdag na lamang ni Jesus ang talinhagang ito upang mas lalong pagtibayin at suportahan ang kanyang pangangaral tungkol sa pagsisisi at repentance. Nais pong bigyang diin ni Jesus na seryoso ang Diyos sa paghahanap ng bunga ng pagsisisi sa mga taong nasa loob ng kanyang kawan na sa talinhaga po ay kinakatawan ng ubasan. Sabi po sa verse 6, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Sa Lucas 3, verse 8 naman po ay maiko-connect natin kung anong uri ba ng bunga ang inaasahan ng Diyos. Ang sabi po sa King James Version, Lucas 3, verse 8a, bring forth therefore fruits worthy of repentance. Fruits worthy of repentance. Ang Diyos po ay naghahanap ng bunga ng pagsisisi. At sa mga naunang talata po ay makikita natin ang isang malaking problema ng mga tao at yun po yung katigasan ng kanilang mga puso. Inaakala po nilang mas mabuti sila kaysa sa iba kaya hindi sila makapagsisi. Sa verse 2 po ay tinanong ni Jesus ang mga tao matapos nilang ibalita sa kanya na ipinapatay ni Pilato ang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sabi ni Jesus, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Saka niya sinabi sa verse 3 na hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila.
At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tori ng Siloe. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Parang ang eksena po ay ganito, may nabalitaan silang isang masamang pangyayari tungkol doon sa isang grupo ng tao. At ibinalita nila kayon kay Jesus at ang parabang dating ay dahil kasi masama yung mga taong iyon, dahil sila ay hindi tunay na mabuti. May mga tao po bang gano'n na nagsasabing, ay kaya yan minalas kasi masamang ugali niyan. Kaya yan dumanas ng kapahamakan sa buhay dahil marumi yan. Buti na lang ako, buti na lang tayo, malinis tayo, hindi tayo masyadong nakakagawa ng kasalanan. At yun po yung inakorek ni Jesus. Ni Jesus hindi lamang doon sa mga taong naroon, kundi kahit sa ating mga narito, sa ating kasalukuyang panahon. If there are someone thinking that we are less sinner or sinful than the other, then we are wrong. And here is the Word of God na nagpapaalala sa atin ngayon na problema natin kung tayo ay nag-aakalang tayo ay malinis at hindi makasalanan katulad ng iba. Ayaw po ni Jesus isipin ng mga tao na mas masama ang iba kaya sinapit nila ang masamang wakas at sila na may mas matuwid. Nais pong ipaunawa ni Jesus na bawat isa, anuman ang estado o kalagayan ay dapat magsisi at tumalikod sa kasalanan upang hindi danasin ang parusa sa wakas ng panahon. Hiwalay po sa pagsisisi, tinatanggap ng tao ang parusang kamatayan at ang pinakamalagim na pwedeng danasin ng tao ay ang abutin siya ng kamatayan na hindi nakakapagsisi. Kaya't iyan po ang magiging usapin natin ngayong umaga. Ang puno po ng igos na ginamit ni Jesus sa talinhaga ay isang pangkaraniwang puno sa panahon nila. Kaiba po sa ubas, ito po ay mayroong mas malabay na sanga, mas mataas. At kapansin-pansin dahil ang sabi po sa talinhaga ay nasa gitna raw ito ng ubasan. Isang katangian din ng punong ito ay ang pagiging fruit-bearing tree o isang punong namumunga. Hindi po gaya ng nara, akasya o puno ng balete na alam nating hindi talaga namumunga. Ito po ay itinatanim sa layuning mamunga at mapakinabangan naman ang mga bunga nito. And this is the revelation, mga kapatid. Tayo po ang igos na nasa gitna ng ubasan ng Panginoon. At sa Kanya pong pagtingin sa atin, makikita niya nga pong may bunga ba tayo o wala. At hindi po tayo basta-basta tumubo dito mula sa kawalan. Intentional po tayong itinanim with the purpose to bear fruit. Kaya po tayo itinanim ay para mapakinabangan ang ating mga bunga at mula po sa previous verses ay mauunawaan natin na ang bungang nais makita ng Diyos ay may malaking kinalaman sa pagsisisi. Ang aim po natin ngayong umaga ay hindi lamang maunawaan na kailangan nating magsisi, kundi makita rin natin yung paggawa ng Diyos, kung ano ba yung ginagawa ng Diyos habang ang tao ay nasa proseso ng pagsisisi at pagtalikod sa masama. Mahalaga po na alam natin ito para hindi natin makita at akalain na ang Diyos ay napaka-uncomprehensible, unreasonable, mahigpit, na ang habol lamang niya ay makita tayong may bunga pero wala naman siyang ginagawa. Mahalaga pong maunawaan natin ito para makita natin na hindi tayo nag-iisa sa laban nating ito. Na ang Diyos ay hindi lamang basta-basta Diyos na pinaghahanapan tayo, ngunit mayroon din siyang ginagawa para tulungan tayong mamunga. Ano-ano po ang katangian ng Diyos na ipinakita sa talinhaga? O paano ipinakilala ng talinhagang ito ng puno ng igos kung sino ang Diyos? Yan po yung sasagutin natin ngayong umaga. Unang puntos po, ang Diyos ay may karapatan. Ang Diyos ay may karapatan. Karapatan na hanapan tayo ng bunga. Sa talinhaga po, ang may-ari ng ubasan ay kumakatawan sa Diyos. At simple lamang po ang logic. Kung siya po ang may-ari ng lupang pinagtaniman ng puno ng igos, hindi po ba't ang puno ay kanya ring pag-aari? Yun lamang po yung logic. In the same way, we are God's prized possession. At ang Panginoon po ay nag-invest sa atin. Kaya kung paanong ang puno ng igos ay binigyan ng lugar sa gitna ng ubasan, inalagaan, kinalinga at may pribilehiyong mabuhay sa gitna ng isang environment kung saan malaya siyang lumaki at mamunga. Ganon din po tayo. Sa illustration po na ito, maganda pong maalala natin na tayo ay mayroon ng lahat ng pribilehiyo ng pagiging Kristiyano at anak ng Diyos.
ngunit ito po ay may kadikit na layunin. Palagi pong may layunin ng Diyos para sa bawat kaluluwang ibinibilang niya sa kanyang ubasan. At sa talinhaga po ay ginamit ang puno ng igos. At hindi po aksidenteng yun ang ginamit ni Jesus. Intentional na yun ang ginamit ni Jesus, isang uri ng punong namumunga para ipakita po na ang mga kaluluwang binibilang niya sa kanyang ubasan, sa kanyang kawan, ay kailangan din mamunga. Sino po ang naniniwala na tayo ay pag-aari ng Diyos? Pwede po bang itaas ninyo ang inyong mga kamay? Sino po ang naniniwalang pag-aari tayo ng Diyos? Sabihin nga po natin, ako ay sa Diyos. Let our lips declare that we belong to God. Hindi po tayo sa sanlibutan. At lalong hindi po tayo sa kaaway. Hindi po tayo mga ligaw na halamang inihasik ng demonyo sa gitna ng ubasan ng Diyos na ang role lamang ay magpasikip, manggulo at humadlang sa paglago ng iba. Tayo po ay sa Diyos. Tayo ay sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pampasikip lamang. At kung tunay nga pong inaari natin na tayo ay sa Diyos, karapatan po ng ating Panginoon na hanapan tayo ng bunga. Hindi po tayo pwedeng magtampo sa Diyos at isipin na napakabagsik niya naman. Dahil kung babasahin po natin yung talinhaga, ang may imagine po natin na tono ng may-ari ay para bang napaka-brutal at napaka-istrikto. Parang isa siyang napakahigpit na may-aring, putulin na yan. Parang ganun yung nai-imagine natin. At kung magkataon pa pong isa tayo sa mga Kristiyano, na feeling natin ay tayo yung inapatamaan ni Jesus, na hindi tayo namumunga ayon sa talinhaga, marahil sasama po ang loob natin at baka makaramdam pa tayo na parang kinukondina tayo ng mensahe. Pero ito po ang gusto kong maunawaan natin. Christianity is not about our feelings. It's about what the truth is. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang po tungkol sa ating nararamdaman, kundi sa kung ano yung totoo. At ang salita po ng Diyos ay nagsasabing hahanapan tayo ng bunga ng Diyos. Bunga ng pagsisisi na nakikita sa ating mga gawa. Ang Diyos po ay meron ng lahat ng karapatan, hindi lamang sa paghahanap ng bunga, kundi hanggang sa pagpapataw ng parusa sa mga igos na kahit anong alaga ang gawin ay hindi namumunga. O baka mas tamang sabihin na ayaw mamunga. Ayaw magsisi, ayaw tumalikod sa masama. Naalala ko po bigla ang talata sa Roma 9 verse 20. Roma 9 verse 20 na nagsasabing, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Sa ibang salin po ay, who are you to talk back to God? Who are you to question God? Hindi natin pwedeng tanungin ang Diyos kung bakit hinahanapan niya tayo ng bunga. O kung magpasya man siyang parusahan tayo ay wala tayong magagawa. Hindi po natin pwedeng questionin ang Diyos at sabihin na mas maalam pa tayo kaysa sa Kanya. Malaki po ang investment sa atin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? At ito ba yung sinasabi natin hindi para i-blackmail tayo? Pero dapat po nating maunawaan na ang presyo po ng ating kaligtasan ay ang mismong dugo ni Kristo Jesus. At ito po ay isang bagay na hindi natin dapat itinitake for granted o inaabuso para gawing lisensya sa pagpapakasasa sa mga kasalanan. Masyado po itong mahal, sagrado, banal at makapangyarihan para akalain po natin na pwede natin itong basta-bastahin o baliwalain. Kung ang inaakala po nating pananampalataya ay hindi nagdudulot ng bunga ng pagsisisi, kahit ibinigay na po sa atin ang sapat na panahon at ang lahat ng tulong, pwede po nating ipagpalagay na ang pananampalataya na meron tayo ay huwad. Maaaring gasgas na pong pakinggan, pero ang pananampalatayang hindi nagbubunga ng pagbabago at mabubuting gawa ay patay. Dahil ang totoong pananampalataya po ay mapagpalaya, change will be inevitable. Change will be inevitable. Hindi natin maiiwasan, hindi natin matatakasan. Magbabago at magbabago tayo. Sa Mateo 3 verse 8 po ay sinabing, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. That's what faith is. Nauuna po muna yung pagsisisi bago tayo makasampalataya. Kaya if we're thinking that we already have this kind of faith that can save us, yet hindi tayo nagsisisi, then we can assume na hindi pa totoo yung pananampalataya na meron tayo. Kung ilang taon ka ng Kristiyano, matagal nang dinidisipulo, tinuturuan, ina-encourage, itinutuwid, pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy ka pa rin sa paggawa ng masama,
na parang wala lamang sa iyo at hindi ka man lang inatablan ng kaba kapag ginagawa mo yun. Ikaw nga po marahil ang puno ng igos na tinutukoy sa talinhaga. At kung tingnan ka po ng Diyos ngayon at mangusap siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita o ng banal na espiritu, may masumpungan kaya siyang bunga? O baka sinasabi niyang ikaw ang puno ng igos sa talinhaga, hinahanapan niya ng bunga pero wala siyang makita. At bilang may-ari po, nasa kanya ang lahat ng karapatan para sabihin ang sinabi niya sa verse 7b, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa taong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lamang iyan. Ano yung word po na puno ay pinalitan ko ng tao. 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa taong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lamang iyan. Ano, parang medyo mabigat po yung unang puntos natin, ano? Pangalawang puntos po, ang Diyos ay mapagpasensya. Ang Diyos ay mapagpasensya. Ang talata po natin ngayon ay hindi isang uri ng pagbabanta o pananakot gaya ng inaakala marahil ng marami na makakabasa po ng talatang ito. Ang una pong mas nabibigyang pansin ay ang anggulo na dahil walang bunga ang puno ng igos, dapat na itong putulin. Yun po yung unang napapansin. Pero kung papansinin po natin ang mga detalye, makakakita po tayo ng ibang anggulo na hindi takot at pagbabanta ang ating mararamdaman, kundi pasasalamat sa pagiging mapagpasensya ng Diyos. Balikan po natin yung verse 7. Sinabi po ng may-ari, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lamang iyan. And this time, gusto ko pong bigyan natin ng pansin o diin yung unang bahagi po ng talata na nagsasabing 3 taon na siyang naghihintay na mamunga ang puno, pero wala pa rin talaga. Isipin po natin kung gaano kalaki ang pasensya na ibinibigay po ng may-ari, kakahintay kung kailan mamumunga ang puno. Diba? Kasi ang alam po natin sa mga ordinaryong puno na namumunga, at least once a year ay namumunga po yan. Hindi po ba't pinakamahabang panahon para mamunga ang isang puno ay 1 taon lamang? At least once a year ay dumarating yung kapanahunan na namumunga talaga ang puno. At may mga puno pang 2 beses po sa 1 taon kung mamunga kapag dumarating ang season nito. Yun po ang common sa mga puno na kilala natin. Gaya ng mangga, santol, kaimito, lansones, rambutan, durian. Namumunga po at least once or twice a year. At ganun din po ang puno ng igos. 1 o 2 beses 1 taon ay mamumunga ito dapat. Yun po yung expected time para mamunga ito. At kapag namunga naman ito'y lubos na ikakatuwa dahil mapapakinabangan ito ng may-ari. Pero sa talinhaga po ang sabi, 3 taon na raw naghihintay at naghahanap ng bunga ang may-ari, pero kahit isa ay wala. 3 taon. Kung sa mga tao pong mainisin at mainipin gaya ko, sino po dito yung ayaw na naghihintay sila ng matagal, mabilis mainip? Meron po sa atin. Marahil kung tayo yun, 1 taon pa lamang ay nabad trip na tayo. Mababad trip na tayo. At kahit sa mga magsasaka po halimbawa, ipagpalagay kung meron pong mga farmer dito, o kung tayo ay magsasaka, hindi po ba't kung ang sa kapanahunang itinakda ay hindi pa rin mamunga ang ating mga pananim, na inalagaan naman natin, inabunuhan naman natin, diniligan naman natin, ginawa natin ang lahat. At kung tayo ay yung tipo ng mga plantita ay baka kinakausap pa natin, inapag-pray, inhalay hands pa natin, mamunga ka. Pero kahit anong gawang paghihintay natin ay hindi pa rin namumunga, hindi po ba mararamdaman natin na yun ay isang malaking kalugihan? Isang malaking kalugihan at baka sa unang taon pa lamang na hindi yun mamunga, ay magdidesisyon na tayong ipaputol iyon, palitan iyon ng ibang pananim na baka mas mag-work. Ganun po katindi at kagrabe yung pasensya ng Diyos. 3 taon, ayon sa talinhaga. Ngunit iba po ang may-ari ng ubasan. Kung sa atin mabilis tayong mainip, siya po ay umabot ang kanyang paghihintay ng 3 taon na puno ng disappointment at failed expectations. Grabe ang katsagaan ng Panginoon, Kahit ilang beses natin siyang nabibigo, binibigyan niya pa rin po tayo ng sapat na panahon para mamunga. Nakikita po ba natin kung gaano ang pagtsatsaga na ginagawa ng Diyos para sa atin?
Alam po natin na iba-iba po tayo ng level ng katigasan ng ulo. May mga taong matigas ang ulo, yung iba ay medyo lang, yung iba ay iba-iba po tayo ng level ng katigasan ng ulo. Pero kung sa tingin mo ikaw po ang pinakamatigas ang ulo sa loob ng iglesyang ito, pero hanggang ngayon ay buhay ka pa rin at hinihintay, pinagtsatsagaan ng Diyos na mamunga, hindi po ba dapat mong ipagpasalamat at i-appreciate ang katsagaan ng Diyos sa iyo? O marahil, meron po ditong inabot na ng ilang taon bago bumait. Pero purihin po ang Diyos na kahit pa hard to get ka, ay hinintay ka niyang tumino, pinagtsagaan ka niya. Yung tipong, yung asawa mo, hindi na tumigil ka prayer and fasting para tumino ka lamang. Kung dati medyo malaman-laman, siya ay kumupis na ngayon dahil kaka-prayer and fasting. Pero thank the Lord because at last, pinagtsagaan ka niya until ma-realize mo na dapat kang magbago. Ganun po ang pagtsatsaga ng Diyos. Ang sabi po sa ilang komentaryo, ang 3 taon daw po sa talinhagang ito ay maaaring kumakatawan sa 3 taong pagtuturo ni Juan Bautista at ni Jesus para pangaralan ang mga Hudyo. Ito po ay sapat na panahon at pagkakataon para sila ay sumampalataya at maniwala. Sa ibang komentary po ay sinabing ang 3 taon ay kumakatawan sa completeness of full opportunities given to men. Ito raw po yung sapat at kumpletong pagkakataon na ibinibigay sa tao sa buong buhay niya para magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin po, sapat ang panahong ito. Sapat yung panahong inabigay ng Diyos bago po siya magbigay ng hatol. Bago niya sabihin, ipaputol na yan, putulin na yan. Bago po yun ay nagpasensya muna siya ng napakatagal. Sinigurado niyang sapat yung panahong ibinigay sa atin bago siya magpasya na magpataw ng parusa. Nasa atin na lamang po kung sasamantalahin natin ang pagkakataong ito para isuko ang ating buhay sa Diyos, para hayaan siyang akayin tayo sa pagsisisi at pamumunga. O gaya ng iba, aabusuhin natin ang pasensya ng Diyos sa pag-aakalang ito'y unlimited o walang katapusan. Pero let me tell you this, mga kapatid. Ito ang masamang balita na ang panahong ito po ay may limitasyon tulad din po ng ating buhay. Ang pasensya ng Diyos ay may palugit, may katapusan tulad din po ng ating buhay. At ang worst pa ay hindi po natin tiyak o hindi natin alam kung hanggang kailan lamang ito. Ang alam lamang po natin ay sapat yung panahon na yon, gaano man kahaba o kaiksi. Kaya nga po ang pinaka-safe na panahon para magsikap na mamunga ay, kailan po? Ngayon. The right time is now and the perfect time is now. Sa 2 Korinto 6 verse 2 po ay binanggit, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan, kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kailan po? Ngayon. Kasi ito po yung prinsipyo na napansin namin habang binubulay namin ang talatang ito. Na marami pong mga tao ang hindi nagsisisi dahil hindi naman sila pinaparusahan. Hindi pa pinaparusahan. Pero tiyak na paparusahan. Maraming mga tao na, sige, tuloy lang sa paggawa ng masama kasi wala namang nangyayaring masama sa kanila. Wala pang nangyayaring masama sa kanila. Kailangan pang umabot sa panahon na makaramdam muna ng parusa bago tumigil. Kailangan mo nang magkasakit bago tumigil sa bisyo. Kailangan mo nang masira ang maraming relasyon bago tumigil sa paggawa ng masama. At yung mga tao ay nagpapatuloy sa paggawa ng masama dahil feeling nila ay okay lang. Wala namang nangyayaring masama sa buhay nila. Pero ito po ang katotohanan, tiyak na darating ang panahon na sila ay paparusahan. Hindi man sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating sa pagbabalik ng ating Panginoon. Isang kahangalan po, lalo na para sa ating mga Kristiyano, ang magkaroon po ng ganitong pag-iisip. Na porket wala namang nangyayaring masama kahit patuloy na nagkakasala ay hindi na magsisisi at magpapakasasa na lamang. We have to remember that the day of reckoning will come at sa panahong iyon ay magiging huli na po ang lahat para sa mga umabuso sa panahon at hindi nagsisi. Binibigyan po tayo ng Diyos ng reasonable time. Sapat po ang kanyang pasensya para tayo'y mamunga. Sapat po ang kanyang palugit para tayo'y magsisi at lumakad sa katuwiran niya. Ang sarap pong pakinggan at napaka-reassuring
na ang Diyos pala natin ay may sapat at kumpletong pagkakataon para mamunga tayo. Reassuring po yun. Gayunpaman, alam din po natin na ang pagbabago ay hindi madali para sa lahat. Marahil sa iba, madali. Pero may mga taong hirap na hirap. May mga pagkakataon po na kahit alam mong mali, ayun pa rin yung nagagawa mo. May mga labanan at yung tinatawag na remains of sin na tinukoy po ni Pablo sa Roma 7 verse 15 nang sabihin niyang, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. Naranasan niyo na po ba yun? Yung kahit ilang beses na nating iniyak sa Panginoon, isinorender sa Panginoon, ibinigay sa Panginoon, pero at the end of the day, nagagawa pa rin natin. Merong isang uri ng kasalanan na kahit anong gawin natin ay nagiging pasakit sa atin, nagiging sakit sa ating kaluluwa. At dito po papasok ang ikatlong puntos. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ikatlong puntos, ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang 3 taon po na paghihintay ng may-ari ay sumisimbolo sa pasensya ng Diyos. Yung unang 3 taon po, pasensya ng Diyos. Pero pansinin po natin ang sagot ng tagapag-alaga ng ubasan sa Lucas 13, 8-9, nang magpasya po ang may-ari na ipaputol ang igos. Sabi niya, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, tsaka po ninyo ipaputol. Ipinakita po ng may-ari ang kanyang pagkainip, kaya kinausap niya po yung tagapag-alaga. Naubos man po ang pasensya ng Diyos, ang talatang binasa natin ay nagpapakita naman na nag-e-extend ang biyaya niya para magbigay pag-asa at pagkakataon sa mga taong matitigas ang ulo, nakakaubos ng pasensya at hindi nakarapat-dapat pa. Ang inalaang panahon po para tayo ay mamunga ayon sa inaasahan ay nagpapakita ng pasensya ng Diyos, pero ang panahon na ibinigay pa sa atin pagkatapos ng inilaang sapat na panahon ay nagpapakilala naman na ang Diyos ay tunay na mapagbiyaya. Ang linyang huwag po muna ay nagpapahiwatig ng kagustuhan ng Diyos na mailigtas kahit yung mga pinakamakasalanan, pinakamatitigas ang ulo. Pinanghihinayangan niya kahit yung isang kaluluwang napakasama at mapang-abuso. Grabe po ang biyayang ito. Kaya po pala tinawag itong amazing yet scandalous grace. Dahil napaka-controversial, napaka-iskandaloso, napakahirap unawain na sa kabila ng katigasan ng ulo ay patuloy nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos. Ang sabi po sa talata ay, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Pero ito po yung nakakatuwa. Alam natin na ang Diyos ay omnisyente. Ibig sabihin? He is an all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Alam niya kung sino yung magsisisi at yung hindi. Alam niya kung sino yung mamumunga at hindi. Yet, pare-pareho niya pong binibigyan ng pagkakataon ng lahat sa pag-asang baka sakaling mamunga pa. Hindi po ba napakagrabe ng biyayang yun? Ito po ang mas nakaka-amaze sa Panginoon. Hindi lamang po siya mabiyaya sa pagbibigay ng panahon at pagkakataon. Hindi niya sinasabing, okay, bibigyan kita ng 1 taon at pagkatapos ng 1 taon, bahala ka na. Ikaw na ang gumawa ng paraan. Basta sa susunod na taon, finish or not, namunga ka man o hindi, hahatulan kita. Parang yung boss sa opisina na nagsabing, okay, after 3 days, kailangan mong matapos yan. Bahala ka na kung paano mo gagawin. Hindi lamang po siya naghihintay at nagpapalipas ng oras na walang ginagawa. Hindi niya po tayo hinahayaan na gumawa at magsikap sa sarili nating kakayanan na para bang mag-isa nating pinapasa ng proseso ng pamumunga at pagtalikod sa kasalanan. Pansinin po ang sabi sa verse 8b, huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Wala pong kakayanan ng igos na mamunga sa sarili niya. 3 taon na nga niyang sinusubukan pero hindi siya namumunga. Gawin man niya ang lahat ng kaya niyang gawin para kumuha ng sustansya sa lupa, gamit ang kanyang mga ugat, kulang pa rin po iyon. Hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi po tayo aabot sa isang realization at pagpapasya na magsisisi tayo at tatalikod sa kasalanan kung sa atin lamang sariling kakayanan. Hindi po ito posible. Dahil ang likas po sa atin ay ang mag-isip at magnasa ng lalo pang masama. Yun po ang likas sa tao.
Kaya kung may kahit kaunting desire po tayo sa ating puso na magbago, pwede nating sabihin na iyan ay bunga ng paggawa at tulong ng Diyos. Sa panahon mo po ngayon, let's check ourselves. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Paano ka tinutulungan ng Diyos na mamunga? Marahil hindi ka lamang aware, pero ang totoo ay napakadami pong pabor at pribilehiyo na ginagawa ng Diyos para sa iyo, kahit sa loob ng iglesia. Kung minsan po hindi mo lamang napapansin o hindi kaya ay naghahanap ka pa ng ibang tulong pero ang totoo ay ibinigay na po sa iyo ang lahat mong kailangan para mamunga. Encouragement, fellowship, spiritual support, prayer warriors na nananalangin para sa iyo. Ano pa? Marami. Madaming ginagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng iglesia. Andyan yung mga pagtutuwid, counseling, pagtuturo at paggabay ng mga leaders, and most importantly ay ang salita ng Diyos. God made all these things available sa loob ng iglesia. At ito po ay sapat at sobra pang pataba at cultivation para tayo ay patuloy na lumago at mamunga. Lahat po ng iyan ay biyaya ng Diyos. Para sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban mo. Hindi ka nag-iisa. I got your back. Nahihirapan ka, akong bahala. Hindi mo kaya, lalagyan kita ng pataba. Babalaw-bawan kita. Binibigyan ka niya ng sapat na tulong para siguraduhin wala ka nang maidadahilan sa Diyos at sabihin na pinabayaan ka niyang maging talunan. May ginagawa ang Diyos para tayo ay tulungang magsisi. Kahit ang mensaheng ito po ay maaaring isang paalala para sa atin na mababalaan tayo, maturuan tayo. Ang babalang ito ay biyaya na pong maituturing. Ang mensaheng ito ay maaaring isa ng paraan ng Diyos para tayo ay balaw-bawan, abunuhan. At ang kailangan lang po natin gawin is to receive the grace, to embrace it. Nahihirapan ka, ang sabi ng Diyos, tutulungan kita. Andyan yung mga tagapag-alaga mo, andyan yung mga leaders mo, andyan yung mga kaibigan mo sa loob ng church. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka namunga for the past 3 years, naging matigas yung ulo mo, it's all in the past. Tapos na yon, and this time I am giving you a fresh new start. I am giving you hope. Tapos na yon. Tapos na yung 3 taon at ngayon ay nabigyan kita ng sariwa at bagong pagkakataon. And this time around, I got your back. Hindi dahil deserve mo. Hindi dahil karapat-dapat kang bigyan ng panibagong pagkakataon, kundi dahil ang Diyos ay mapagbiyaya and that's the way He is. That's our God. Hindi po ba tayo proud that we have this kind of God that is so gracious that even how much undeserving we are, pare-pareho niya pong binibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na mamunga. That's our God. Ang Diyos ay mapagbiyaya. And we're down to the 4th na puntos. Ang Diyos po ay makatarungan. Ang Diyos ay makatarungan. Unang puntos po, ang Diyos ay may karapatan na hanapan tayo ng bunga. Pangalawa, ang Diyos ay mapagpasensya. Pangatlo, ang Diyos ay mapagbiyaya. And ang huling puntos, ang Diyos ay makatarungan. Lucas 13, verse 8 to 9. Huwag po muna nating putulin ngayon. Uhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Gaya po ng pasensya ng Diyos, ang kanya ring biyaya ay sagana, sapat at sobra-sobra pa. Pero ito po ay may hangganan. Kaya nga po mayroong paghuhukom na darating. Dahil hindi po magiging makatarungan ng Diyos kung hindi niya paparusahan ang mga taong hindi nagsisi sa kasalanan at hindi naging tunay ang pananampalataya kahit pa sa kabila ng mahabang pasensya at nag-uumapaw na biyaya na kanyang ibinigay. Sinabi ko po kanina na kahit ang mensahe nating ito ngayon ay biyaya ng maituturing. Kaya hindi po excuse balang araw ang mga nakarinig ng sermon tungkol sa pagsisisi pagkatapos ay nagsawalang bahala pa rin. Wala siyang pwedeng idahilan kung pinipili niya yung sinasabing enjoy now, suffer later. Enjoy now. Dahil totoo namang, napaka-convenient ang paggawa ng masama. Mag-enjoy ngayon and then, bahala na yung bukas. Suffer later. Sa Mateo 3, verse 8 to 10 po ay sinabi, verse 8, then 10, tatalon po tayo, ay sinabi ni Juan Bautista,
Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Verse 10, ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Bakit po kaya sa ugat agad nakaamba ang palakol? Para sure dead po? Nagpapakita po na walang takas sa parusang paparating ang mga hindi nagsisi. At ganyan po kaseryoso ang Diyos. Kahit hanggang maaari ay ayaw niyang may mapahamak, hindi niya po papalampasin o kukonsintihin ang mga taong nanatili sa kanilang kasamaan o hindi kaya'y hindi inamin na sila'y makasalanan na nangangailangang magsisi. Yung mga Pariseyo po, yung mga taong simbahan ng mga panahon na yon ay mga nakikinig kay Jesus at paniguradong offended sila kapag sinasabihan silang magsisi kayo. Marahil sabihin nilang, bakit mo kami nasabihang magsisi? Ay, malinis kami. Taong simbahan kami. Wala kaming kasalanan. Offended sila. Mayroon din po kayang ganoon sa loob ng ating church. Yung na-offend kapag sinasabihang magsisi ka at tumalikod sa iyong kasalanan. Dahil hindi niya inatanggap sa kanyang sarili na siya ay makasalanan at yung kanyang ginagawa ay masama. Mga taong hindi nakikitang sila ay makasalanan, kaya hindi makapagsisisi. At dahil doon ay nanganganib na maparusahan sa araw ng paghuhukom. Babasahin ko rin po yung Mateo 21, verses 18 to 19. Mateo 21, verses 18 to 19. Sabi po dito, kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang, kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman at agad natuyo ang puno. Hindi po ba kung i-connect natin ang reference na ito sa ating teksto tungkol din sa puno ng igos na ginamit sa talinhaga, makikita po natin na namumuhi ang Panginoon sa mga taong hindi nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Mga taong sa unang tingin ay parang malusog at malago, mayabong ang dahon, parang walang problema. Maraming alam tungkol sa Biblia, aktibo sa mga gawain sa loob ng church. Pero kung sisipatin sa malapitan ay mapapatunayang puro lamang forma, pero wala talagang bunga. Maaaring makapagtago po tayo sa tao. Pero ang Diyos na nakakasiyasat at nakakaalam ng lahat ng bagay, isang araw ay lalapit sa iyo at sasabihin, hindi ka na mamumunga kailanman. O kaya ay putulin na ang punong iyan. Marami rin po sa ating mga Kristiyano ang sisi lamang ng sisi, pero walang ginagawa para talikdan ang kasalanan. Hanggang doon lamang sa pagsisisi, pero hindi na nakakaabot doon sa part na tumatalikod sa kasalanan. Hindi po sapat ang pagsisisi lamang. Kung hindi ito umaabot sa pagtalikod sa kasalanan at pagbabago ng isip, puso at pagkatao. Tayo pong lahat tulad ng mga puno na nasa ubasan ng Panginoon, pare-pareho po tayong inaalagaan, pare-pareho tayong kumakain ng space, resources, sustansya mula sa lupa, at pare-pareho po tayong tumatanggap ng pagkalinga. At ang iba nga ay meron pang special na attention. Pero ang pasya po ng Diyos kung tayo puputulin o hindi ay nakadepende sa isang tanong. Mayroon ba tayong bunga? Sa talinhaga po ay naka-specify kung gaano katagal ang paghihintay bago muling bumalik ang may-ari para suriin kung nabunga ba ang igos o hindi. 1 taon ang palugit o extension bago mag-decide ang may-ari ng ubasan. Sa kabilang banda po alam natin na sa totoong buhay ay walang nakakaalam o nakakatiyak kung kailan ba muling magbabalik ang ating Panginoong Hesus. Malaking kalugihan po kung aabutan tayong hindi pa nakakapagsisi. At the end of it all, God is our ultimate judge. Kaya hindi po tayo dito yung maghuhusgahan. Ina-preach natin yung mensaheng ito, ina-encourage tayong magsisi, pero hindi po tayo magtuturoan at maghuhusgahan at sasabihin sa isa't isa na, oy, mas makasalanan ka, kailangan mo magsisi. Hindi po tayo magtuturoan kung sino ang mas mabuti at mas masama. Dahil malinaw na inasabi ng talinhaga na tayo ay pare-parehong kailangang magsisi. Maari po tayong humingi ng tulong at panalangin sa iba, pero wag nating kalilimutan na lahat po tayo ay personal at isa-isang haharap sa Diyos
Kaya kailangan nating personal din pong i-deal sa Panginoon kung mayroon pa tayong dapat idulog sa Kanya. Sabi po sa unang Korinto 4:5, basahin ko po sa English. Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. Ang mga nararanasan po natin ngayon, mabuti man o masama, ay hindi pa ang sagot ng Diyos sa ating katigasan ng ulo. Maaring ang iba ay konsekwensya po ng ating mga pasya at hakbang, pero ang ultimate judgment ay matatanggap lamang natin sa huling araw. Hindi po natin dapat katakutan ng nakaambang palakol kung tayo ay magpapasya na ngayon pa lamang ay lalakaran na ang daan na nais ng Diyos para tayo ay mamunga. At sa halip po na putulin, ay maririnig natin ang papuri ng Diyos na nalulugod makita ang mga bunga ng ating pagsisisi at pagbabago na nagbibigay pakinabang sa Kanyang kaharian. Kung tunay po sa ating puso ang ating pagsisisi at ang desire na magpabago, tapos sasamahan pa natin ang pagsisikap na matalikdan ang kasalanan, hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Sa huling araw ay hindi takot ang ating mararamdaman, kundi pasasalamat at papuri sa ating makatarungang hukom. Sa pagtatapos po ay nais ko pong basahin ang ilan sa mga halimbawa ng bunga ng pagsisisi na binanggit ni Juan sa Lucas 3, verse 10 to 14. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganoon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man, ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang paratang at masiyahan kayo sa inyong sweldo. Sagot niya. Nakita po natin yung pagbabagong hinahanap sa atin ay nakikita sa gawa. Ano kung dati, bago tayo magsisi at tumalikod sa kasalanan na nagagawa natin itong isang masamang bagay, kung tunay po ang ating pagsisisi, makikita naman ang ginagawa natin ay yung napakakabaligtaran ng dati nating pamumuhay. Ang atin pong mga gawa ang magiging resibo ng ating pagsisisi. Yung gawa natin ang resibo ng ating pagsisisi. Kahit pa ilang beses po nating sabihin na sumasampalataya tayo, ano ang silbi nito kung hindi naman tayo nagkakaroon ng totoong pagsisisi? At ano ang silbi kahit sabihin pa nating nagsisisi tayo kung hindi naman ito napapatunayan sa ating mga gawa? Ano ang pananampalataya kung ito ay patay? Let us try to imagine if we as a church will all bear fruits. Imagine natin kung tayong lahat ay mamumunga. Siguro po magiging mabunga rin ang ating mga paglilingkod at meron tayong mas mataas na kasiglahan sa ating mga pagsamba. Mas marami ang makikisangkot sa mga gawain at mas marami pa ang maaabot na kaluluwa. Yakapin po natin ang ubasan na pinagtaniman sa atin ng Diyos. Tuklasin natin ang kanyang layunin sa pagtawag sa atin at nasain nating sa susunod na titingnan tayo ng Diyos. Masumpungan niya nawa tayong hindi lamang lumalago, kundi namumunga rin. At gusto ko pong iwanan sa inyo ang talata na maaari ninyong pag-isipan o pagbulay-bulayan habang tayo nananalangin at umaawit po ng ating tugon. Makikita po ito sa John 15, verse 5 to 8. John 15, verse 5 to 8. I am the vine and you are the branches. The one who remains in me and I in him will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are gathered up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is my Father's glory, that you bear much fruit, proving yourselves to be my disciples. Sa Tagalog po, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.
Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Tayo pong lahat ay magsitayo. And at this point ay mananalangin po tayo. We will once again ask for the Holy Spirit to minister as we pray. And if there's anyone in you na marahil ay tinatawag ng Diyos sa pagsisisi, matapos niyang ipakilala kung sino siya at ano yung kanyang ginagawa habang tayo ay nasa proseso ng pagsisisi at pagtalikod sa masama, feel free to utter words of appreciation sa ating mapagbiyaya, mapagpasensyang Panginoon. Let us acknowledge His authority na meron siya ng lahat ng karapatan para hanapan tayo ng bunga. And ask Him that the next time He will look at us, He will see us bearing much fruit that gives glory to His name.